Good day mga pa-Jaffers, this is International Master Jem Garcia and ngayon po patuloy tayo sa pag-analyze ng games ko sa Indonesia International IM Tournament. So nasa round number 3 na po tayo. Ang kalaban ko ngayon dito ay si IM Irvan Muhammad ng Indonesia. So kung maalala nyo po, last year pumunta din ako dito sa Indonesia, na-invite din ako sa tournament na ito. And nakalaban ko itong si IM Irvan. At doon po natalo tayo. Same rin na ako ay black doon. Somehow na atake niya ako sa king side. So ngayon titingnan natin kung nag-improve ba yung results natin sa kanya. So punta tayo sa ating game. Ito po nag-start with E4. Ayan. So E4 player si IM Muhammad. And inulit ko lang yung tinira ko last year. So knight f6, bishop b5, and then knight f6. So ito po yung tinatawag na Berlin defense. And ganito rin ang ginawa niya last year. So d3. So doon po sa game namin last year, ang nangyari bishop c5. Ayan. Ibang linya yung ginawa ko. And c3, tapos castling. Parang ganyan yung nangyari doon sa laban namin. Pero ngayon, syempre naisip ko baka magpre-prepare na siya doon. Marami namang linya sa chess. Ang ginawa natin ay d6. Ayan. So iniba natin ng konti. So c3, bishop d7, castling, and then g6. Ito po with the idea of course mag-fianchetto. So dito medyo nagulat ako ng d4. Ayan, kasi doon sa mga preparation na naaral ko, hindi masyadong tinitira itong d4. Kadalasan, rook e1 muna. Tapos yung usual idea na talon-talon ng mga knight. Ayan. So dito ng d4, bishop g7, develop lang. Kasi hindi naman yan libre, no, yung pawn. So halimbawa kumain, kakain ako dito. Sa unang tingin, libre ito, pero may bawi tayo doon sa e4. So wala pong kalamangan na mangyari. So kumain, kain. Kahit magpalit-palit po yan dyan, may kain tayo dito palagi. Ayan. So equal ang kakalabasan. Dito nag-isip siya ng mahaba. Ginawa niya bishop g5. At yung pakiramdam ko dito sa bishop g5, sabi ko parang okay ito Kasi pag dinevelop yung bishop dyan, h6, yan po ginawa ko, mafo-force na siyang kumain. Makukuha ko yung bishop pair. Ayan. So queen takes f6, meron tayong bishop pair, and ngayon pagka d5, knight b8, capture, capture, at dito naisip ko, para siyang King's Indian pawn formation, tapos parang marami siyang mga delay na moves, no? Kasi nag d3, tapos nag d4, tapos nag d5, tapos ito halimbawa magsi c3, tapos magsi c4 na naman. Parang lumalamang ako ng konti. Ayan. Kaso, kakaiba yung iniisip niya no? Nag queen b3. Queen b3, atake dito. Actually, yan pong pawn na yan, mahirap depensahan. And iniisip ko po, parang gusto ko nang isacrifice yung pawn na yan. No? So, halimbawa, kung masling, pagkakain, knight c5, kain, a5. Itong queen mahaharas, may target dito, rook fc8, rook a b8. Parang ganyan na po yung iniisip ko during the game. So titingnan ko lang sa stockfish kasi hindi ko pa po napapa-analyze talaga. Actually, lumalamang na daw po yung black dito sa linyang ito, no? Halimbawa naman, ang kinaayawan ko naman dito sa sacrifice kasi nakita ko may queen c6 Dapat talaga isa-sacrifice ko. Kasi nakita ko queen c6. Pag kumain, bago kumain dito, hindi na makulong yung queen. Grabe, lamang pa rin. Knight c5 lang pala. I-atras lang yung knight. Ang lakas ng mga rooks ko dito sa open file. Grabe. Ang lakas pala nung ano na yun. Munti ko na i-sacrifice. Gusto ko na talaga i-sacrifice. Kaso, naisipan ko pong magkunat. Unfortunately. No, nagkunat tayo b6. Ayan, ngayon dito pagka queen c4 medyo may konting problema sa queen side, no? So castling lang muna. Hindi po pwedeng capturein kasi may knight c5 threat ito.
tapos may threat na kukulungin. Kaso ang problema dito, iniisip ko baka mag B4. Ayan, B4, A4, A5, susugurin ako sa queenside. Kaya medyo napahaba po yung pag-iisip ko dito kasi baka maipit yung queenside pawns natin. Ayan. So, halimbawa, pagka B4, ito yung nakikita ko no? Pagka may 5, may mga ganitong ideas. Tapos, knight D2, knight B3, may threat dito sa A5 pawn. Pagka na-force po yung kumain, meron siyang open pass pawn sa A pawn niya. Ayan, kung nasundan nyo po yung pawn na yung mga arrows, no? Sa halimbawa, ganyan, depensa. Baka matret ito, yan ang ikinakatakot ko, matret-tret siya. Tret-tretin ng queen. So, may pressure. Ngayon, pagka kumain ka, may pass pawn. Yan pong pass pawn na yan, iipitin ka niyan. Yan po ang, kailangan malayo pa lang na visualize mo na yung mga ganyang idea niya, no? So, nag A4, and ito po yung naisip kong pangontra A6. Isa pong technique sa chess. Ayan, A6. Pagka knight B D2, rook A7, queen E2, H5. So, ito pong technique na yan, ang tawag dyan ay padlock. Yan po, nabasa ko po yan sa libro. Padlock ang tawag dyan. Kasi pagka nag A5, mag B5 tayo. Pagka nag B5, mag A5 tayo. So, sasara itong queenside. Walang ma-open na file dito sa queenside, hindi siya makaka-atake. So, pagka bishop H6, no, halimbawa, mag B5 siya, of course, papadlockin natin ng ganyan. Pagka nag A5 siya, dito naman natin papadlockin. Ayan. So, maklo-close yung queenside. Although yan po, sabi ng engine, lumalamang daw yung puti na hindi ko po talaga napansin. So, kasi, ito, expected ko na ito, C4, no? Rook B8. Engine line lang po ito, guys, ha? Rook FC1, capture, queen D8. So, sabi ko, may weakness man ako dito, yung dalawang yan, may counterplay tayo sa B4. Ayan. Parang ang analysis ko, pag gumanyan siya, pipilahan ko na tong B4 sabay queen B8, may pressure na po dito sa B4 square. Yun pala, knight E1 ang tira ng engine. Ang lalim. Pag rook B5 mo, knight B5, knight D3, wala ka ng play dito sa B4 square, tapos siguro siya magkakaroon ng atake sa queenside. Ayan. Na hindi po namin nakita parehas. So, ang ginawa niya, rook FC1 lang. Yan, nakunat lang. Tayo nakunat din. Rook B8. Ang ganda ng padlock na technique, no? Rook C2, queen D8, and knight E1. So, dito pagka knight E1, nag-decide na akong capturein yung knight. Ayan. So, bakit po kinain iyan? Kasi, pagka queen takes D2, meron na tayong A5. At wala na po yung parang idea niya na ipre-pressure niya ng knight. So, halimbawa ganun. Ipre-pressure yung pawn. Pagkakain, magkakaroon ng pass pawn. Ayan, kasi hindi na po makakapunta yung knight dun sa B3 or C4 kasi medyo malayo na ang takbuhan. Ayan, so napunta na sa D3, rook BA8. And of course, pag ikaw naman ng white, hindi ka pwedeng kumapture kasi ma-isolated pawn ka. So either ipupush niya na lang at ito yung naiisip ko, pwede niyang ipush tapos sa king side na siya gagawa ng atake. Pero hindi niya pinush. So rook C8, queen E8 at dito po nag-waiting na lang ako. So queen E2, knight F6, knight B2 and dito nagtabla na kami. So knight D7, ayan, repetition. Ayan. So nagtabla na kami actually. And dito meron akong iniisip na C6 na idea. Kung ayaw niya ng tabla, malamang isi-C6 ko na yan. Kaso sobrang gulo po kasi magkakaroon tayo ng mga weaknesses dito sa queen side. Halimbawa pag gumanon kakain. Ito po engine lines na lang ito, ano. Pagka kumapture, capture, and apparently kahit one pawn down ang itim,
Queen C8, merong napakaliit na advantage. So, slight advantage ang binibigay. Parang 0.2 or 0.3 kasi maraming weaknesses. Pero 1 pawn down. So, magulo pa rin po naman. Ayan. So, yung round number 3 natin, nauwi sa tabla. At least, slight improvement dun sa nangyari last year. Kasi last year, natalo ako sa kanya. Ngayon, tabla naman. Ang round number 4 game natin, mamaya pong hapon yan, 3:30 p.m. Indonesian time. So, Philippine time po, 4:30 yan. Ang next round game natin, papakita ko lang, ay si IM Nayaka Budhid Harma. So, actually, ito pong si IM Nayaka, nakalaban ko na rin ito. Talo din ako dyan. Last year ko rin yan nakalaban. No? December naman last year. So, titingnan natin kung may improvement. So, hopefully, may improvement tayo dun sa play natin sa kanya. And ngayon po, prepare na ako. At abangan nyo po ulit ang ating next video. I-analyze ko win, lose, or draw yung mga games ko. So, dyan po tayo matatapos. And see you again next video. Bye-bye.